So mga idol, pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag nga po ni Bob Arum patungkol sa pagtatanggal ng mga titulong hinahawakan ni Naoya Inoue in case po or kung sakaling tumanggi na naman siyang lumaban sa bansang Amerika. So kasama din dito, pag-uusapan natin yung nalalapit din na laban ni Naoya Inoue at Luis Nery sa May 6, 2024. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe pa kaibigan and pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat mga kaibigan. Mapakainit pa rin talagang pinag-uusapan ngayon at tinatalakay eto nga pong magiging desisyon ni Bob Arum patungkol sa mga titulong hinahawakan ni Inoue. As of now po kasi wala silang clear or malino na sagot kung handa bang lumaban itong si Inoue sa bansang Amerika after nga po nitong kay Luis Nery. Dahil ngayong nalalapit po na May 6, 2024 ay dedepensahan po ni Naoya Inoue ang kanyang undisputed super bantamweight champions against Luis Nery po, no? Sa Tokyo Dome po yan sa Japan. Kung nakaraan, alam natin at napabalita at napag-usapan na hindi dapat pwedeng lumaban sa bansang Japan si Luis Nery. Kasi nga, eto ay nagpositibo sa pinagbabawal na gamot, no? Nung mga nakaraan at pinawalang bisa na yon at dapat suspended siya dito sa bansang Japan lumaban. Pero dahil napag-usapan na magkabilang kampo na okay lang daw at the same time para din makabawi, no, etong mga Hapon sa mga tinalo ni Luis Nery. Si Naoya Inoue daw kasi ang talagang makakatalo lamang dito kay Luis Nery, kaya pinabura na po nila. Pero kung titignan nyo sa rules ng World Boxing Organization, against po yan. Ngayon po, umaapila ang kampo nitong si Bob Arum na dapat daw sa bansang Amerika mangyari yung laban dahil nga nakasuspende itong si Luis Nery sa Japan. Mga kaibigan, no, yung mga titulong hinahawakan ngayon ni Naoya Inoue, kung di ako nagkakamali, nasa 4 o 5 title belt yun. At para madepensahan niya yan, unang-una, kailangan sumunod po siya sa rules ng World Boxing Organization na lumaban po sa bansang Amerika. Dahil nga, palagi daw sa bansang Japan lumalaban at nagkakaroon nga daw po ng bentang laban. Kapag kasi hindi sila nag-reply or nag-commit doon sa decision po ng World Boxing Organization, baka mapawalang bisa yung mga titulo ni Inoue. Pero alam naman natin, hindi yan ganun kadali. Maraming proseso po yan. Bukod po kasi doon sa sinasabi, binibintang nila kay Inoue na ito nga daw po gumagamit ng may pinagbabawal na gamot o tinuturok po, no, na pain reliever. Kasama din daw yung mga gloves na may pabigat na bakal. Wala naman daw sapat na ebidensya yon or pagpapatunay na talagang may bakal yung gloves na ginagamit ni Naoya Inoue. Yung naging laban naman nila kay Marlon Tapales ni Inoue, nakita naman natin parang bentang laban daw. Wala din daw yung ebidensya or sapat na basihan para sabihing binenta ni Marlon Tapales yung laban kay Inoue. Dahil nakita naman daw yung diferensya ng magkabilang boksingero na mas malakas itong si Naoya Inoue kung ikukumpara daw sa mga Filipino boxer. Sa kabilang side naman, hinihintay din natin yung updates dito sa ating angas ng Pinas, no, si Casimero Cuadro Alas. Kung ito nga ba'y posibleng pumalit dito kay Luis Nery in case magkaroon ng problema or magkaroon ng biglaang pagpalit. Ayon din sa ating nakuhang updates, papalit talaga itong si Casimero kasi nasa top 3 list siya, no? Itong si Naoya Inoue na posibleng pumalit. At nakita naman natin siya dapat yung susunod na lalabanan ni Inoue, hindi ito si Luis Nery. Napaboran lamang, no, itong si Luis Nery dahil medyo mas nakakataas daw po ito kay Casimero. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more boxing update. Maraming